ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na meron po tayong mga sitas na ipinagkaloob sa araw na ito upang tahin aliwanag ayon sa kalooban ng Espiritu Santo at ito'y magsilbing sabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 22, versikulo 23 hanggang 33. Ang araw na iyon ay nagsilapit sa kaniya ang mga Saduceo na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-ulit at siya'y kanilang tinanong. Ngayon po, sino-sino po ba yung tinatawag dito mga Saduceo? Ito po ay isang grupo ng mga, sabi nga, mga sumusunod ang ayon sa kalooban ni Sadok. Na ang pamantayan nila, kapag ang tao nabuhay na minsan sa sanlibutan, ang katatapusan po nun, kamatayan. Pagkatapos nun, wala na. Ngayon, sabi nito, nagkaroon sila ng pag-uusisa. Kung titingnan po natin, i-observe natin, ano ba ang purpose ng Saduceo? Para makaalam ng katotohanan tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, o para lang ipahiya ang ating dakilang Panginoon. Dahil nga, meron silang pamantayan o pinaninindigan na kinakailangan ayon sa kanilang paniniwala na kapag ang tao ay namatay, tapos na, wala nang kasunod. Ngayon, nagtanong sila sa ating dakilang Panginoon na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, ay magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon din naman ang nangyari sa pangalawa at pangatlo hanggang sa ikapito. Sa kahuli-hulihan nga nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Ngayon kung titingnan po natin, i-observe natin. Ang mga Saduceo nagsasabi na walang pagkabuhay na mag-uli sa lupa. Pero bakit merong pumasok sa kanilang pag-iisip na isang tanong tungkol sa pagkabuhay ba na mag-uli kung sino yung mapapangasawa ng babae? Ibig sabihin, meron na silang pagdalawang isip na para bang sumasang-ayon na rin sila sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Samantalang ang paninindigan nila, walang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Pero bakit sila nagtanong in advance tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay? Ngayon, ang senaryo nito, sa kautusan ni Moises, ipinagkaloob talaga na halimbawa, sa magkakapatid na lalaki, ang panganay nag-asawa at namatay yung panganay, natira yung asawang babae. Magiging kautusan nga na kinakailangan sasaluhin ng sunod doon sa panganay yung biyudang babae upang mapangasawa niya. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin dito, mabigat po kasi ang hatol. Basahin natin. Sabi sa Deuteronomio 25, sabi dito,
mangyayari na ang panganay ng kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Naging kautusan po siya. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatanging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyong tuparin ang sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kapag inignore ng kapatid na lalaki ng yumao na mapangasawa yung babaeng bao, meron pong kapangyarihan ang bao upang magreklamo. Nasabi, kung magkakayo'y tatawagin niyang matanda sa kaniyang bayan at pangungusapan siya, kumbaga, papayuhan para lang tanggapin na kinakailangan panindigan niya ang katayuan na maging asawa doon sa napangasawa ng kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, anong mangyayari? At kung siya'y tumayo at sabihin niya, ayaw kong kunin siya, ang asawa nga ng kapatid na ay paroroon sa kanya, sa harapan ng mga matanda at huhubarin ang pangyapak niya sa kanyang mata at luluran siya sa mukha at siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sangbahayan ng kanyang mga kapatid. Gagawin pong kahiya-hiya. Yan po ang sangayon sa kautusan ni Moises. Kaya po, nagbigay ngayon ng halimbawa yung mga Saduceo. Ang purpose, para alamin kung sa pagkabuhay bang mag-uli, sino doon sa 7 na yon na lahat yung ay napangasawa ng babae, kung sino yung magiging asawa niya doon sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Ngayon, dumating yung punto, namatay yung 7 magkakapatid na lalaki, siyempre yung babae, namatay na rin. Ayun ang sagot ng ating dakilang Panginoon. Sa pagkabuhay ng mag-uli, sino kaya doon ang magiging asawa? Yun ang tanong, sabi ng ating dakilang Panginoon. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo. Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, nilang kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ibig kong palang sabihin, ang pag-aasawa o ang mag-aasawa at papag-asawahin, lalaki man o babae, pagdating ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, wala na po doong asawa. Magiging katulad na tayo ng mga anghel sa kalangitan na mayroon ng kaluwalhatian. Na kung titingnan po natin, hindi mo na makikilala doon yung asawa mo. Kasi kung magkaroon pa ng pag-aasawa doon sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, kung aralin natin, 7 yung napangasawa ng isang babae, mag-aaway-away sila. Kasi 7:1. Pero dahil nga, magiging katulad na tayo sa mga anghel, wala pong pagkatalungan sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay dahil magiging katulad na tayo ng anghel. Magiging pantay-pantay na ang paningin sa atin. Datapot, tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ganin nyo nabasa ang sinilita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Dito po, sa sitas na ito, marami po ito ang nagtatapos at hindi nagkakasunod siya. Kasi sinasabi, ako ang Diyos ng mga buhay. Sabi ng Diyos. Pero ang sabi ng iba, si Abraham namatay. Si Isaac namatay.
Ganon din si Jacob. Pero sila po ay kinilala nung buhay pa sila. Hindi ibig sabihin na dahil namatay na rin sila, Diyos na sila ng patay. Kundi nagpakilala ang Diyos nung nabubuhay pa yung tatlong yan. Si Abraham, nabubuhay pa nung magpakilala ang Diyos. Maalala natin, ito yung nagpakilala kay Moises sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyab, nag-aapoy. Nagpakilala po ang Diyos. Pero tingnan po natin dito, ang Diyos ay kinakailangan natin kilalanin na siya yung Diyos ng mga alis. Ngayon, kung pinagkalooban tayo ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, masalamat tayo kung madaanan tayo sa mga panahon na minsan lang mabuhay sa ibabaw ng sanlibutan na ipinakilala sa atin si Kristo. Pinakilala siya hindi lamang sa pangalan, kundi doon sa kanyang naging layunin, sa kanyang ginawa, o pinaka-purpose niya, bakit siya naparito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon. At yung pinaka-purpose naman ng ating dakilang Panginoon, yung pahalagahan ang bawat isa sa atin. Na tayo ay dinipahan niya. Yung sa cross, na dapat sana tayo yung pinarurusahan dahil tayo yung nagkakasala. Pero, inalay ng ating dakilang Panginoon ang kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Dumipas siya, wala siyang pinili. Pasigit niya pang pinahalagahan yung may mga mabibigat na pagkakasala kaysa doon sa mga malilinis na o matutuwid na. Sapagkat kung titingnan po natin, kapag mas malaki ang tinanggap na pagpapatawa dahil malaki ang pagkasala, isang pagpapala po yun para sa isang tao na tayo'y hindi pinaliwala ng Diyos. Una siyang umibig, sinubong ang kanyang anak, ang bugtong na anak ng Diyos para ipakilala ng kanyang ama tayo sa ating dakilang Panginoon Hesus. At ngayon, ito na yung pinagsasalusaluhan natin, ang ibang video na kailangan magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating dakilang Panginoon Hesus. Hindi lang kilala natin ang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, dapat maging Diyos din natin sa ating mga buhay. Yung ipinapakilalang Diyos nito ng mga buhay na walang iba. Kasama rin naman tayo sa mga nabubuhay na sumasampalataya sa Diyos nito. Sabi nito, kaya nangyari, nung sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang mga karamihan ay nangagtaka sa kanyang araw. Sapagkat, kung aralin natin, ay nagiging magayon kasi ng mga matatanda yung pinagmin ating dakilang Panginoon sa Kristo. Dahil yun lang naman ang hangganan ng kaisipan nila. Nakatulad din naman natin na ang karunungan ng tao ay ibinabatay lang sa edad. Pero, nung magsalita ang ating dakilang Panginoon tungkol sa mga naunang panahon, tungkol kay Abraham, Isaac, at Jacob, doon na po sila nagtaka. Sapagkat, ang ating dakilang Panginoon, natatalastas niya yung mga bagay na hindi pa man siya isinisilang, alam na ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat siya'y nandoon na. Sabi nga, nung itatag ang mga patibayan ng lupa, nandoon na ako. Bago paglikhain ng sanglibutan, nandoon na siya. Kaya nga lang, pumasok siya dito sa ibabaw ng sanglibutan sapagkat mayroong purpose na kinakailangan ang tao, bagamat nagkasala, lumabag, napahiwalay sa Diyos, magkaroon ng chance mailapit muli sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa ating dakilang Panginoon. Ito po ang magdadala sa atin. Kung sa ganon, kung tayo man ay tinawag na anak ng Diyos, sa kanyang pagbabalik,
tayo ay bilang niya na anak pa rin doon sa kanyang kaluwalhatian. Sa kaluwalhatian ng anak ng Diyos, doon na masusumpungan natin na tayo pala ay nakay Kristo. Kaya pagsikapan natin na huwag tayong mapahiwalay kay Kristo. Puro po, nandito na lang ang pakikibagin natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit po natin yun sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya at ipagkakalog sa atin ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.